Mga ka-Erts, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa panibagong mainit-init na usapan dito sa ating channel. Pero bago ang lahat, malinaw nating sasabihin, ang mga impormasyong tatalakayin natin ngayon ay galing lamang sa mga netizens, sa kanilang mga komento at opinyon online. Ito ay haka-haka pa lamang at wala pang kumpirmadong katotohanan. Kaya naman, maging bukas ang ating isipan at huwag agad maniwala hanggat walang malinaw na ebidensya. Ngayon, heto na nga ang usap-usapan na talagang gumugulantang sa maraming taga-suporta ng tambalang EDSI. Ayon sa ilang netizens, tila may mabigat na pagbabago na nangyayari sa pagitan nina Edo at VNC. Sa mga naglabas ang komento, sinasabi na di umano ay wala na raw pag-asa na magkabalikan pa ang dalawa bilang isang tandem. Masakit itong tanggapin lalo na sa mga solid supporters na matagal nang sumusubaybay sa kanilang kwento. At hindi lang yan mga idol, mas lalo pang yumangay ang isyu ng may kumalat na pahayag na si VNC mismo ang nagsabi na tila tapos na nga ang kanilang samahan ni Edo bilang EDSI. Isang revelasyon na talagang tumama sa puso ng kanilang mga tagahanga, lalo na sa mga OFW at mga senior citizens na labis na napasaya ng kanilang tambalan saan mang sulok ng mundo. Pero teka, may mas matindi pa. Ayon sa ilang netizens, napansin umano nila na may isang sasakyan, isang Fortuner, na nakaparada sa harap ng bahay ni VNC. Dito na nagsimulang magtanong ang marami, sino ang may-ari nito? May bago na nga bang pumapalit kay Edo? Isa ba itong senyales ng panibagong kabanata sa buhay ni VNC? Hindi natin masasabi kung ano ang totoo sa mga haka-hakang ito, pero hindi may kakaila na maraming netizens ang nakapansin at nagbigay ng kani-kanilang interpretasyon. Ang iba, nag-aalala para kay Edo. Ang iba naman, curious kung sino ang bagong taong inuugnay kay VNC. Sa kabila ng lahat, may isang bagay na malinaw, ayon sa ilang pahayag, gusto pa rin umano ni VNC na magpatuloy sa pagbablog kasama si Idol Rab. Ibig sabihin, kahit may mga pagbabago sa personal na relasyon, nananatili pa rin ang koneksyon niya sa Kalingap at sa paggawa ng content na nagbibigay saya at inspirasyon sa maraming tao. Pero ang tanong ng bayan, kung wala na nga bang pag-asa ang EDSI, handa na ba ang mga fans na tanggapin ito? At kung totoo man na may bagong taong papasok sa eksena, sino siya? Mga ka-Erts, umpisa pa lang ito ng mas malalim na usapan. Manatili lang kayo dahil sa susunod na segment, mas hihimayin pa natin ang mga detalye at reaksyon ng netizens sa isyong ito. Mga ka-Erts, damako naman tayo sa mas malalim na reaksyon ng netizens tungkol sa mainit na isyong ito. Kung sa segment isang ay tinalakay natin ang mga haka-haka at mga unang lumabas na impormasyon, ngayon naman ay himayin natin kung bakit lalong umiinit ang usapan online. Unang-una, kapansin-pansin na hati ang opinyon ng publiko. May mga netizens na agad na nalungkot para kay Edo. Para sa kanila, hindi biro ang pinagsamahan ng tambalang EDSI. Ilang buwan, ilang proyekto, at napakaraming memories ang kanilang nabuo na talagang tumatak sa puso ng mga manunood. Kaya naman para sa iba, kung totoo man na tuluyan na itong natapos, parang isang malaking kawalan hindi lang para kay Edo kundi para sa buong community. May mga nagsasabi pa nga na si Edo raw ang mas invested sa tambalan. Kita raw sa mga nakaraang vlog kung gaano siya kalaga, ka-supportive, at kung paano niya pinahalagahan si VNC. Kaya naman ngayon, maraming netizens ang naaawa at nagtatanong, ano ang nangyari? Saan nagbago ang lahat? Pero hindi rin mawawala ang kabilang panig. May mga netizens din na nagsasabing baka oras na talaga para mag-move on si VNC. Ayon sa kanila, kung wala na talagang pag-asa, mas mabuti na rin na maging totoo sa sarili kaysa pilitin ang isang bagay na hindi na gumagana. Para sa kanila, bahagi ito ng reality, na hindi lahat ng tambalan ay nauuwi sa masayang ending. Ngayon, balik tayo sa usapin ng misteryosong Fortuner. Mas lalo itong naging sentro ng atensyon dahil sa dami ng nakapansin. May ilang netizens na nagsabi na hindi raw ito simpleng coincidence. Ayon sa kanila, ilang beses na raw umanong nakita ang sasakyan sa parehong lugar, nakaparada sa harap mismo ng bahay ni VNC. Dito na pumasok ang samot-saring spekulasyon. May nagsasabi na baka kaibigan lang. May nagsasabi na baka sponsor. Pero meron ding diretsahang nagsabi, baka ito na ang bagong taong malapit kay VNC. At dito na lalong naging emosyonal ang usapan. Dahil para sa solid EDSI fans, hindi madaling tanggapin na baka may kapalit na si Edo. Lalo na kung walang malinaw na paliwanag kung bakit biglang nagbago ang sitwasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, tahimik pa rin si Edo, at ito ang isa sa pinaka napapansin ng netizens.
Walang malinaw na pahayag, walang depensa, walang reaksyon. Kaya naman mas lalo itong nagbibigay ng misteryo sa buong issue. Ang iba tuloy ay nag-iisip na baka nasasaktan siya, habang ang iba naman ay naghihintay lang na magsalita siya sa tamang panahon. Samantala, si Viancy naman, ayon sa mga lumabas na komento, ay tila desidido na sa kanyang naging pahayag, na wala nang ang pag-asa ang kanilang tambalan. Ngunit sa kabila nito, nananatili pa rin ang kanyang koneksyon sa pagbablog at sa Kalinga, lalo na kay Idol Rob. Kaya ang tanong ngayon mga ka-Erts, ano nga ba ang tunay na kwento sa likod ng Fortuner na yan? At bakit tila napakabilis ng mga pangyayari? Huwag kayong aalis, dahil sa susunod na segment, mas sisilipan pa natin ang posibleng koneksyon ng sasakyan, at kung may kinalaman nga ba ito sa malaking pagbabago sa buhay ni Viancy. Mga ka-Erts, ngayon naman ay mas lalalim pa tayo sa isa sa pinakapinag-uusapang detalye ng isyung ito, ang misteryosong Fortuner na umano'y nakaparada sa harap ng bahay ni Viancy. Sa social media, sunod-sunod ang mga komento ng netizens na tila may napapansin na kakaiba. Ayon sa ilan, hindi lang daw isang beses nakita ang sasakyan, may mga nagsasabi na paulit-ulit itong namamataan sa parehong lugar. Kaya naman hindi maiwasang magtanong ng marami, nagkataon lang ba ito, o may mas malalim na dahilan? May mga netizens na naglabas pa ng kani-kanilang analysis. Sabi ng iba, kung bisita lang daw ito, bakit tila madalas ang pagparada? Kung kaibigan naman, bakit hindi ito nababanggit o napapakita sa vlog? At kung sponsor, bakit parang walang official na pahayag? Dahil dito, lalong umiinit ang spekulasyon na baka may bagong taong konektado kay Viancy. Pero mga ka-Erts, mahalagang balikan natin, wala pa ring kumpirmadong impormasyon tungkol dito. Lahat ng ito ay base lamang sa obserbasyon at kuro-kuro ng mga netizens. Kaya dapat nating tandaan na hindi lahat ng nakikita ay may ibig sabihin agad. Gayunpaman, hindi rin natin may kakaila na sa mundo ng social media, kahit maliit na detalye ay pwedeng lumaki at maging malaking usapin. Lalo na kung ang involved ay isang tambalang minahal ng maraming tao, tulad ng EDSI. Kaya naman bawat galaw, bawat pagbabago, napapansin at nabibigyan ng kahulugan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang epekto nito sa mga supporters. Marami sa kanila ang nalilito, hindi alam kung ano ang paniniwalaan. Yung iba, umaasa pa rin na baka misunderstanding lang ang lahat. Yung iba naman, unti-unti nang tinatanggap na baka ito na talaga ang katapusan ng tambalan. At sa gitna ng lahat, may mga netizens din na nananawagan ng respeto. Ayon sa kanila, kung ano man ang totoong nangyayari sa buhay nina Edo at Viancy, personal na desisyon na nila iyon. Hindi raw dapat agad husgahan o gawa ng kwento ng walang sapat na basehan. Pero syempre, hindi rin mawawala ang curiosity ng publiko. Sino nga ba ang may-ari ng Fortuner? May koneksyon nga ba ito kay Viancy? At kung meron man, ano ang papel niya sa biglaang pagbabago ng sitwasyon? Isa pang napapansin ng netizens, parang mas tahimik ngayon ang paligid kumpara dati. Wala masyadong updates, walang malinaw na paliwanag, at tila may mga bagay na hindi pa inilalabas sa publiko. Kaya naman mas lalo itong nagbibigay ng intrigue at excitement sa mga sumusubaybay. Mga ka-Erts, habang wala pang kumpirmasyon, mananatili muna itong isang malaking palaisipan. Pero isang bagay ang sigurado, ang kwento ng EDSI ay patuloy na sinusubaybayin, at bawat detalye ay mahalaga sa mga taong naging bahagi ng kanilang journey. Sa susunod na segment, pag-uusapan naman natin ang posibleng maging epekto nito kay Edo, at kung ano ang hinihintay na pahayag mula sa kanya. Huwag kayong aalis. Mga ka-Erts, ako naman tayo sa isa sa pinaka-inaabangan ng lahat, ang panig ni Edo. Sa gitna ng napakaraming haka-haka, komento, at espekulasyon online, isang bagay ang kapansin-pansin, nananatiling tahimik si Edo. At para sa maraming netizens, ang katahimikang ito ay may malalim na kahulugan. May ilan na nagsasabi na baka pinipili lang ni Edo na huwag magsalita upang maiwasan ang gulo. Posible raw na gusto niyang maging maayos ang lahat, lalo na kung may respeto pa rin siya kay Viancy bilang dating katandem. Pero may iba naman na naniniwala na ang katahimikan niya ay tanda ng sakit, na baka mas pinipili niyang sarilinin muna ang lahat kaysa maglabas ng emosyon sa publiko. Hindi rin natin may kakaila na sa mga nakaraang vlog, makikita talaga kung gaano kahalaga kay Edo ang tambalang EDSI. Kaya naman kung totoo man ang mga usap-usapan ngayon, hindi ito basta-basta para sa kanya. Para sa isang taong naging bahagi ng maraming alaala, hindi madaling tanggapin ang biglaang pagbabago.
Ngayon, mas lalong umiinit ang tanong ng netizens, magsasalita ba si Edo? Marami ang naghihintay, hindi para maghanap ng away, kundi para makakuha ng linaw. Dahil sa dami ng kumakalat na kwento, isang pahayag lang mula sa kanya ang pwedeng magbigay ng direksyon sa lahat, kung ano ang totoo at kung ano ang haka-haka lang. Samantala, may mga netizens din na nagbibigay ng payo kay Edo. Sinasabi nila na kung ano man ang nangyari, dapat ay piliin niya ang kapayapaan ng isip. Kung wala na talaga ang tambalan, baka panahon na rin para mag-focus siya sa sarili niya, sa kanyang growth, at sa mga bagong oportunidad na pwedeng dumating. Pero hindi rin nawawala ang pag-asa ng iba. May mga solid fans pa rin na naniniwala na baka may chance pa. Baka misunderstanding lang, baka may hindi pa nalilinaw, o baka kailangan lang ng tamang timing para maayos ang lahat. Sa kabilang banda, hindi rin nawawala ang issue tungkol sa Fortuner. Habang tahimik si Edo, tuloy-tuloy naman ang usap-usapan tungkol sa misteryosong sasakyan. Para sa iba, konektado raw ito sa katahimikan ni Edo, na baka may alam siya pero pinipili lang niyang manahimik. Pero mga ka-erts, muli nating tandaan, wala pa ring kumpirmadong ebidensya. Lahat ng ito ay bahagi pa rin ng opinyon at interpretasyon ng mga netizens. Sa puntong ito, tila nasa gitna tayo ng isang kwento na hindi pa tapos. Maraming tanong ang naghihintay ng sagot. Maraming emosyon ang kasangkot. At higit sa lahat, maraming taong apektado, lalo na ang mga sumuporta at naniwala sa tambalang EDSA. Kaya ang tanong ngayon, hanggang kailan mananatiling tahimik si Edo? At kapag nagsalita na siya, handa ba ang lahat sa katotohanan? Abangan natin yan sa final segment mga ka-erts, dahil doon, pag-uusapan natin ang posibleng kahihinatnan ng isyong ito at ang mensahe para sa lahat ng supporters. Mga ka-erts, narito na tayo sa huling bahagi ng ating talakayan. Sa dami ng kumalat na balita, opinyon, at haka-haka, isang bagay ang malinaw, ang tambalang EDSA ay nag-iwan ng napakalaking marka sa puso ng maraming tao. Kahit na umabot tayo sa puntong may mga nagsasabing wala nang ang pag-asa ang kanilang pagbabalik bilang tandem, marami pa rin sa mga netizens ang nagpapakita ng suporta, hindi lang bilang love team, kundi bilang 2 taong naging bahagi ng kanilang araw-araw na saya. Para sa kanila, sapat na makita sina Edo at Viancy na maayos, masaya, at patuloy pa ring napapanood sa mga vlog. At dito pumapasok ang isang magandang punto, kahit hindi na sila bilang EDSA, marami pa rin ang nagsasabi na ikatutuwa pa rin nilang makita sina Edo at Viancy na napapasama sa mga vlog ni Kalingap Rab. Dahil sa totoo lang, hindi lang naman tungkol sa tambalan ang minahal ng tao, kundi ang kanilang mga personalidad, ang kanilang kwento, at ang saya na naibibigay nila sa bawat video. Ngayon, pagdating naman sa usapin ng misteryosong Fortuner, mga ka-erts, hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong palaisipan. Wala pa ring malinaw na kumpirmasyon kung ito ba ay may malalim na koneksyon sa mga nangyayari, o isa lamang itong simpleng pagkakataon na nabigyan ng ibang kahulugan ng publiko. Kaya mahalagang tandaan, base lamang tayo sa mga haka-haka at opinyon ng netizens, at wala pa tayong konkretong ebidensya para patunayan ang mga ito. Sa huli, ang pinakamahalaga pa rin ay respeto sa desisyon ni Edo at Viancy, at respeto sa katotohanan na hindi pa natin lubos na alam ang buong kwento. Mga ka-erts, ang kwentong ito ay patuloy pa ring sinusulat. Maaaring bukas o sa mga susunod na araw, may mga bagong detalye na lalabas na magbibigay linaw sa lahat. Kaya manatili lang tayong updated, pero siguraduhin din nating maging responsable sa ating mga paniniwala at pagbabahagi ng impormasyon. Ako si ka-erts, at ito ang inyong naging kasama sa pagbibigay linaw sa mga usaping pinag-uusapan online. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang update at real talk na content. Hanggang sa susunod nating kwentuhan mga ka-erts, ingat kayo palagi, at tandaan, hindi lahat ng naririnig ay totoo, pero bawat kwento ay may katotohanang hinihintay nating malaman.